Narito na ang PTV Balita Ngayon. Mahigit 185,000 na pakete ng ilegal na sigarilyo ang nasabat ng BIR at PNP sa North at Central Luzon. Ito ay kasunod ng ikinasang halos 80 operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra smuggled na sigarilyo. Bayan, ayon po sa BIR, nasa 43 million pesos ang halaga ng tax liability at administrative charges ng mga nasabat na kontrabando. Samantalang mabibili na sa Kapitolyo ng Batanes ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa provincial government ng Batanes, nasa 600 sako ng bigas ang ipapamahagi ngayong araw para sa bayan ng Basco. Matatanda ang isinagawa rin ang kadiwa ng Pangulo para sa benteng bigas meron na program sa Southern Municipalities at sa Island Municipality ng Sabtang. Sa ngayon po, inaasahang dadalhin din ang kadiwa sa bayan ng Batanes. Samantala, alamin naman natin ang iba pang baligo ng tato. Assalamualaikum, mapyay ka Pipita Rakanu. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Pinagtibay ng pamahalaang Bangsamoro ang kooperasyon nito sa Japan para sa pagpapaganda ng kalsada sa rehiyon. Binigyan diin ni Abdul Rauf Makakwa, punong ministro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na malaking hakbang ang pakikipagtulungan ng pamahalaang Bangsamoro sa Japan International Cooperation Agency o JICA para sa pagpapalakas ng infrastructure development sa rehiyon. Ito'y kasunod ng paglagda sa record of discussions para sa proyekto ng pagpapalakas ng management capacity sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng road network sa BARM. Nakasaad sa kasunduan na tatagal ng 3 taon ang proyekto na magsisimula sa pagdating ng mga technical experts ng JICA sa Pilipinas. Kabilang sa mga hakbang ang pag-deploy ng mga eksperto at pagbibigay ng mga training para mapalakas ang kakayahan ng Ministry of Public Works sa pagtakda ng road classification, pagbuo ng road bridge database at pagbuo ng sistema para sa maayos na maintenance ng mga kalsada. Isasagawa rin ang mga pilot activity sa mga piling tanggapan ng MPW kabilang ang District Engineering Office ng Maguindanao del Norte kung saan unang susubukan ang mga bagong management system. Samantala sa iba pang balita, formal nang inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte ang SHIELD program na layong palakasin ang kahandaan ng mga komunidad laban sa mga sakuna. Pinangunahan ni Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw O Mastura CPA ang pagpupulong kasama ang pamunuan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO noong ika-4 ng Marso sa Conference Hall ng Governor's Office sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Layunin ng SHIELD program o strengthening institutions and empowering localities against disasters and climate change ang paigtingin ang mga hakbangin ng probinsya sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna bilang ang mga bagyo, baha at iba pang kalamidad na dulot ng pagbabago ng klima. Sa nasabing pagpupulong, nagbigay ng mga direktiba si Governor Mastura para sa mas mapalakas na koordinasyon sa pagitan ng mga provincial at municipal response unit kasabay ng pagpapaunlad ng mga early warning system na magbibigay ng mas maagang babala sa mga komunidad. Tiniyak din ng pamahalaang panlalawigan na may sapat na life-saving equipment at relief supplies na nakapwesisyon na sa mga stratehikong lugar upang agad na may pamahagi sakaling may maganap na sakuna. At yan ang balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon. Syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.